Magandang... Yan. Check. Good morning po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo? So, sino po dito, you're glad that you're here with us this morning, worshiping God. Amen? So, before we sing songs to God, let me encourage everyone from Psalm 146, verses 1 and 2. Sabi po dito, praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. Sino po dito nagpapasalamat kayo na dahil sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, tayo po ay may pagkakataon na magsamba at magbigay ng papuri sa Kanya. Amen po ba? So, ang panalangin ko po para sa bawat isa sa atin ngayong umaga, na ibigay po natin sa Panginoon, itaas po natin sa Kanya yung pagsamba at pagpapuri na nararapat lamang para sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa malaking pribileyo na binigay niyo po sa amin upang makalapit sa inyo at dumunong sa aming mga dalangin. Lord, panalangin po namin ngayong umaga na tagpuin niyo po kami. Lord, tanggalin niyo po muna yung bumabagabag sa puso at isipan namin at tulungan niyo po kami, Panginoon, na umawit sa iyo ng may kaligayahan at may kasiyahan. Maraming salamat, Panginoon. Ipagpalain nawa ang aming pagtitipon sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Let's worship God. Awitan natin ang Panginoon nang patuloy siyang maghari sa ating puso, sa ating pamilya, at sa bansa natin. Gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa kwento mong banal, may bagong kalagayan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa kwento mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit.
kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Awitan natin ito para sa Panginoon. Ang iyong kaharian, dakila ka. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking hadika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Purihin natin ang Panginoon. Let's continue to worship God about the fulfillment of salvation coming from Jesus. Let's sing this. The day that death would die, our Savior gave His life, rejected by us all. In silence bore the cross. Who knew this man of sorrow would make our hearts whole? We are here, we are here. We are healed by His stripes. Those in darkness brought to light. Word fulfilled. Jesus Christ, God our Savior. Continue to lift up our voice for Jesus. The blameless sacrifice. The blameless sacrifice. Endless deep price. His punishment. His punishment of yeah, His cross of liberty. Yeah. This man of sorrow, our hearts whole. We are healed. Believe it, we are healed by His stripes. Those in darkness brought to light. Word fulfilled. Jesus Christ, God our Savior. We are healed by His stripes. Those in darkness brought to light. Word fulfilled. Jesus Christ, God our Savior. Continue to lift up our voice for Jesus. In Him we achieve salvation. In Him we give all our praise.
Let's sing Yeshua. Yeshua, Yeshua, our healer. Yeshua, Yeshua, Redeemer. Yeshua, our risen King. Say Yeshua, 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 our healer. Yeshua, our Redeemer. Yeshua, Redeemer. Yeshua, Yeshua, our risen King. Yeah. Say Yeshua, 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 our healer. Yeshua, Yeshua, Redeemer. Yeshua, let's declare this, our victory, our victory. We are healed, we are healed by His stripes. Those in darkness brought to light, word fulfilled. Jesus Christ, God our Savior. Lift up our hands to Jesus. We are here by His stripes. Those in darkness brought to light, word fulfilled. Jesus Christ, God our Savior. Let's sing this one more time. We are here. Those in darkness Let's lift our voices. fulfill Jesus Christ, God our Savior. Thank you, Lord. Praise the Lord. Come on, let's give Him praise. We are grateful and thankful for we know that we have Yeshua, our salvation, ang ating tagapagligtas. And we can be so sure as we sing this song, we have our Yahweh that oversees our lives. Si Yahweh ang aking pastor, di ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa hindi ang pastulan. Inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik niya aking kalakasan. Pinapatnubayan ang bawat hakbang. Hindi ako nag-iisa. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Sa'yo ako'y mananahan. Si
Yahweh ang aking pastor, siyang aking kalakasan, ang aking patnubay sa landas ng katuwiran, upang ang ngalan niya'y aking papurihan. Ang kalwalhatian niya ang itataas, tungkod niya't baston ay ang aking matibay na sanggalang kay Yahweh, 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 Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y mananahan. Oh, kay Yahweh, oh, kay Yahweh, kay Yahweh. Man ako sa bibis ng kamatayan. Come on, let's lift our voices for the Lord. Ay walang lugar sa puso may ikaw sa akin ang nakapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, takot ay walang lugar, sa puso may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Dumaan man ako sa ibis ng kamatayan, takot ay walang lugar, sa puso may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y mananahan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y mananahan, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh. Yahweh, sa'yo ako'y mananahan. Si Yahweh ang aking pastor. Papurihan po natin ating Panginoon. Ilan sa inyo naniniwala kayo na si Yahweh ay hindi lang basta ating pastol, siya ang ating mabuting pastol. He is our good shepherd. And bagamat tayo may mga, tayo kanyang mga tupa, o hindi, pag inisip mo mabuti, parang hindi magandang description, no? At
mga tupa. Kasi ang mga tupa, pag tiningnan mo yung kanilang background, hindi, parang helpless. And a lot of us would not like to think of ourselves as helpless. Pag tiningnan natin yung mga sarili natin, ayaw natin yun. Yung idea na wala tayong control sa nangyayari sa buhay natin. Na hindi natin kaya alagaan talaga ng tunay ang ating mga sarili. Pero kung titingnan natin ang mundo, kung titingnan natin ang tunay nating sitwasyon, maisip natin na talagang wala naman talaga tayong control eh. Sa lahat ng kahit na anong mangyayari sa mundo, we can prepare, we can plan, at best we can have faith. Pero kapag may nangyari sa isang iglap, pwedeng mawala ang lahat. Pero sa kabila ng katotohanan yon, meron tayong pastol na matatakbuhan. Ang pastol na hindi tayo iiwan. Amen? Babasahin ko po sa atin ito sa John chapter 10, verse 10. Sabi po dito, "The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come, or I came, that they may have life and have it abundantly." Dito dinidescribe ni Jesus yung realidad ng buhay. Yung kaaway daw o yung thief, yung magnanakaw, pumunta daw dito sa mundo, pumunta daw sa ating buhay para magnakaw, pumatay at manira. Meron po tayong kaaway na nandun sa labas. Pero sinasabi din dito, si Jesus daw ay dumating so that magkakaroon daw tayo ng buhay at we're able to live it abundantly. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Verse 11, it says here, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." Doon, nag-iba na yung kwento. Kasi dito sinabi ni Jesus na dumating siya para magkaroon tayo ng buhay na abundant. Pero kung paanong nangyari yon, kung paanong na-establish yung abundant life na yon, kung paano tayo nagka-access sa abundant life na yon, yun yung what matters. Because our good shepherd laid down his life for the sheep. Because of what Christ has done, tayo ngayon meron tayo abundant life. Pwede tayo ngayon tumingin sa Kanya as our Savior. Pwede tayong tumingin ngayon sa Diyos Ama as our Heavenly Father. Kaya natin ngayon ipamuhay yung katuruan ni Jesus na huwag mag-alala. Kaya natin ipamuhay yung katuruan ni Jesus na maging mapagmahal sa iba kahit sa ating mga kaaway. Imagine, lahat ng yun naging posible lamang because our good shepherd laid down his life for us. And I pray that as we continue worshiping God, may we have that in our mind. Wala po tayo dito dahil sa sarili nating kakayanan. Hindi po tayo nandito dahil tayo ay mababait or mabubuting tao. Tingnan mo yung katabi mo. Yeah, mukha naman yan mabuting tao. Tama ba? Grabe ka, ayaw mo man. Oo, parang pastor, parang hindi. Pag tinignan mo. O kaya nga. Kaya nga tayo nandito eh. Kasi kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin si Yahweh sa ating buhay. Amen? Let's just pray right now. Panginoon, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Indeed, you are our good shepherd. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano pinagdadaanan ng aking mga kapatid sa Panginoon. Pero ngayong araw na to, iniaangat ko po sila sa iyo. Lord, ikaw po ang bahala sa lahat ng aming pangangailangan. Kami po ay magtitiwala na sa kung paanong nagtitiwala ang isang tupa sa kanyang pastol, kami po ay magtitiwala sa iyo. You are our good shepherd. You will lead us to green pastures, to still waters. You will anoint our head with oil. Our cup will overflow because of you. Salamat po, Panginoon. Lord, today we surrender to you our trust. Salamat. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y manatiling nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 15, verses 35 to 58. Grabe, natapos na natin. Alam niyo po ba na yung buong series natin is just one chapter
O itong 1 Corinthians chapter 15. Tatapusin na po natin ngayong araw na to. Verse 35. It says here. I'm reading from ESV. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? You foolish person. What you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or some other grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. For not all flesh is the same, but there is one kind for humans, another for animals, another for birds, another for fish. And there are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of earthly is of another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. From a star differs from star in glory. So is it with the resurrection of the dead. What is sown is perishable. What is raised is imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. It is sown in a natural body. It is raised in spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. But it is not the spiritual that is first, but the natural, and then the spiritual. The first man was from the earth, a man of dust. A second man is from heaven. As was the man of dust, so also are those who are of the dust. And as is the man of heaven, so also are those who are in heaven. Just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of the eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For the perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. This is the word of God for all of us this morning, the final authority in our lives. Amen. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na tunay nawa na nakakapaghinga sa amin ng buhay. So dalangin ko po na ngayong umaga, habang pinag-aaralan namin na iyong salita, mangusap ko po sa amin of something that is relevant to what we are going through. Hindi ko po alam kung ano eksakto na pinagdadaanan na aking mga kapatid, pero naniniwala po ako, Panginoon, na ikaw mismo, alam mo, narito ka sa aming buhay. Ang presensya mo ay lagi naming kasama. Nang sa ganun, kami po ay confident na ngayong araw na to, ikaw po ay mangungusap sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, for your goodness and grace. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Tayo po yung makakaupo na. So, nandito na po tayo sa final week of the series, The Final Say. Sino po dito nakakompleto ng ating serye, The Final Say? Ayan, di ba? Grabe naman, di ba? Chapter 15. Pagka naman hindi pa natin naunawaan, almost every week, ang naging approach po natin sa kung paano pag-aralan nitong chapter 15. And by the way, kung nakompleto nyo to, tinitingnan ko yung archive ng mga preaching,
yung mga preaching ko. Every week po kasi ako nagpi-preach. Pero may mga pagkakataon na nakakapag-preach po ako sa ibang lugar. Incidentally, ito pong final say, dito ko to na-preach lahat. So, nasundan nyo yung buong flow of thought, nasundan nyo yung pag-aaral natin, ginawa po natin halos verse by verse yung pag-aaral. So, ganun po natin pag-aralan ng Biblia kasi. So, again, tinitingnan lang natin ang salita lamang ng Panginoon. Now, just to give a little recap dun sa ating mga napag-usapan so far, na nakapanglima na po ito ngayon, panglimang linggo ngayon. Ang napag-usapan natin so far, about the reality of the resurrection of Christ. Na kung paano the Apostle Paul proved na yung resurrection po, this is a reality. This is a factual event. Kumbaga, parte po ito ng history. Kung naniniwala po tayo na si Rizal ay pinanganak sa Calamba at si Rizal ay binaril sa Luneta, ganun din po tayo naniniwala dito kasi ito po ay isang factual event. Hindi po ito basta kwento lang. Factual event na nangyari sa history. Tapos naniniwala rin po tayo dun sa promise ng resurrection kasi nakita po natin dun sa chapter 15 na yung resurrection ni Christ is just the first fruits. Paunang bayad lang. Kasi kasunod nan, yung mga Kristiyano, lahat ng mananampalataya, mabubuhay daw muli at bibigyan ng panibagong katawan. Nakita rin po natin yung hope na ibinibigay sa atin ng resurrection. Na yung buhay natin, yung thinking natin, hindi lang dapat nakatutok dito sa mundo. Alam natin na may eternity na padating. Alam natin na may ginagawa ang Panginoon, na may nakahandang buhay para sa atin. So tayo, para lang daw po tayo mga nagro-road trip. Naalala niyo ba yung illustration na yon? Wala pa po tayo dun sa ating final na destination. Tayo po ay on the way pa lang doon. Therefore, wala po talaga dito yung buhay natin. Ang buhay natin is nandun sa resurrection. Nakita rin po natin yung victory that our resurrection assures. Na nakita natin na hindi lang po about sanctification natin to, meaning binabago po tayo ng Panginoon from glory to glory. Hindi lang po yun. Nakita rin natin na through His resurrection, hindi lang niya basta tinalo na yung pinakamalaking kaaway, pero tinatalo niya pa yung authorities, powers, and rulers, even dito sa mundo. And eventually, lahat po yun luluhod sa pangalan ni Jesus. Tapos nakita po natin last week na meron daw purpose yung resurrection ni Christ para sa atin. Now today, as we end this series, we will attempt to wrap up lahat ng pinag-aralan natin. Parang no? Ito na kasi yung ending. And we will wrap it up in one single statement. And the statement is this: resurrection teaching should produce resurrection living. So isa pa, sabihin natin ulit para alala na natin. Resurrection teaching should produce resurrection living. Mga kapatid, nung isinulat po ni Apostol Pablo yung 1 Corinthians, hindi po ito para magturo lamang ng doktrina. Though, aminado naman tayo na pinag-aralan natin ng 1 Corinthians 15, marami po tayo dito mga pinag-usapan na, kumbaga, pagka pinag-aralan mo, medyo mga makoconsider natin kahit papano na mga malalalim. Yung resurrection of the body, yung resurrection ni Christ, lahat yan, kumbaga, doktrina na pinaniniwalaan natin. Pero hindi po tayo nandito para lamang mag-usap tungkol sa doktrina. In fact, every week we have attempted to draw conclusions. Every week we attempted to draw application para meron po tayo bilang mga mananampalataya na something na pwede natin ma-readily apply. Now, ganun din si Apostle Paul, hindi niya po intention na basta lamang sumulat ng doktrina. Hindi. Sa totoo lang, yun pong binasa natin kanina, which is, pag tinignan natin, medyo mahaba, tama? Tapos medyo parang paulit-ulit, tama? Tapos maraming mga bagay na ano daw ibig sabihin nun? Pagka tinignan mo yung buong structure ng buong binasa natin, basically yung verse 35 to 57, ang pinag-uusapan lang nan is the summary of the resurrection teaching that we've looked at in the past few weeks. Tapos, if you want to find out kung ano yung para kay Paul, kasi last week, nag-draw tayo ng conclusion, di ba? Yung utos ni Apostle Paul. Do not sin, mga lantarang utos ni Apostle Paul. Pero ngayon, i-describe ni Apostle Paul, ano nga ba yung itsura ng isang Kristiyano, isang mananampalataya, na nabubuhay na ang perspective ay ang resurrection ni Christ. So basically, 35 to 57, we're gonna look at the resurrection teaching, and yung verse 58,
yung pinakahuling verse. The conclusion of the whole chapter. Yun yung itsura ng resurrection living. So, handa na ba kayo? O mga overtime to kasi marami-rami yung verse. Hindi, biro lang. So, pinasimple natin to. Tatlong bagay that would cover yung verse 35 to 57. Ito yung unang-unang resurrection teaching. Una, that our body is temporary. Yun daw, katawan po natin, yan, pisil-pisilin mo yung katawan mo, yan, yung braso mo. May nararamdaman ka ba? O ibig sabihin, tunay yan. Yung katabi mo, may katawan naman yan, di ba? Hindi naman yan pagka gumanon, tumatagos. Etong katawan daw natin na to, temporary lang. Sinimulan po natin sa verse 35 kung saan meron pong nagtatanong sa kanila, dun sa mga taga 1 Corinthians, sa mga taga Corinth, na paano daw mabubuhay yung mga patay? Anong klaseng katawan yung magkakaroon sila? Now, si Apostle Paul tried to explain it by using analogy. Yung mga analogy na ginamit niya, unang-una niyang pinakita is a picture of a seed, isang buto. Now, sabi niya, yung buto daw na yun, kung hindi daw yun mamamatay, kung hindi daw yun ililibing, hindi daw magkakaroon ng tunay na buhay. So imagine mo, yung buhay natin ngayon, bawat isang mga mananampalataya, yung katawan natin ngayon, ang tawag daw dito ay seed, buto. At kung hindi raw ito mamamatay, yung ating katawan, hindi raw talaga makaka-experience ng tunay na buhay. Now, think about that. Kung hindi mamamatay literally, hindi tayo mag-step in dun sa tinatawag nating eternity. Tama ba? Now, literally, that is what it meant. But the principle stays the same sa buhay natin ngayon. Isn't it true na sinabi ni Jesus that we have to die to ourselves daily? Isn't it true na sinabi ni Jesus na kapag tayo hinanap natin yung makakapagbigay ng buhay sa atin, doon daw natin malulus yung buhay natin. But if we lay down our lives, doon natin makikita yung tunay na buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isn't it true na even in our finances, kung yun yung paghahawakan natin, yung buto, hindi natin ma-experience yung tunay na buhay, pero pag nilet go natin yung buto, pag itinanim natin yung buto, doon po babalik yung tunay na buhay. I mean, the principle na tinuturo dito is consistent throughout the scriptures. Alam mo, marami sa ating mga Kristiyano, nabubuhay na tayo sa buto. Sobrang concerned tayo sa buto. Alam mo, kapag medyo nagre-relax, gusto ko yung sunflower seed. Meron ba sa inyo mahilig sa ganon? Dati, butong pakwan. Kaya lang, may mga butong pakwan na pag kinagat mo, minsan yung ngipin mo na yung lumalabas eh. Antigas eh. Pero yung sunflower seed, sarap, di ba? Pero hindi, pag inisip mo mabuti, pag nakabili ka ng sunflower seed na, yung yung wala ng balat, hindi din masaya eh, di ba? Kasi parang feeling mo, ibon ba ako? Parang tutukain ko na lang ba to? Kasi what makes it, di ba, kaya siya masaya? Kasi kinukut-kut mo eh. Pero alam mo, yung sunflower seed, kahit gaano kasayang kainin yun, walang-wala yun sa tunay pagkain. Steak, yan. Hipon, yan. Parang sinasabi ko lang yung mga paborito ko, caldereta, number 1. Walang-wala yan doon, tama ba? Alam mo, ang daming Kristiyano na consumed na masyado doon sa buto and not enjoying kung ano yung talagang binigay sa kanila ng Panginoon. Ang problema, nag-e-enjoy na doon sa buto kasi little effort lang yun eh. Okay yung ganun eh, little effort, makakain mo na agad. Ang bilis ng effort, tas ang bilis ng reward. Pero kapag nagluto ka, di ba, tagal. Mga kapatid, yung binigay po sa atin na buhay ng Panginoon, hindi po niya sinasabi na makontento na tayo dito sa buto. Ito pong katawan na to, temporary lang to. Kaya nga pinapatay natin yung desire na to, kaya nga inaalay natin to sa Panginoon. Kasi kapag ginawa natin yun, doon natin aanihin yung tunay na buhay. Hindi lang po doon sa hinaharap, doon sa eternity, pero even today. Malinaw yung teaching na pinakita ni Apostle Paul, present body perishable. Katy perishable. So yung sa future body, imperishable. Hindi masisira.
Yung present body is full of dishonor, yung future body is full of glory, yung present body natin nabubuhay sa weakness, pero darating yung time, yung future body natin will live in power. Now, ilan sa inyo, na-experience yung normal na na-experience ng lahat, na ano yung mga dating kaya mong gawin, di mo na kaya ngayon. Alam mo, nung bata po ako, kami magkakapatid, mahilig kami maglaro na medyo rough, tas nadadapa talaga kami. Nadadapa kami, nasusugatan kami. Hindi po pangkaraniwan sa pamilya namin na, alam mo yun, yung uuwi kami ng dumudugo yung tuhod, minsan may malaking bukol, normal yan. Yung pag nagbabike kami, tumataob kami, normal yan. Pero nung mga panahon na yon, tumatayo lang talaga kami. Tapos parang mga Terminator, alam mo yon, parang Terminator 2 yun, na pagbabaril, natatayo pa rin na gano'n. Ganon yun. Nung mga medyo teenager, ganon pa din. Rough play pa rin, basketball, boxing. Yung mga pag nagtatatama kami, tumatayo lang kami. Nung nag-20 na, medyo nag-iba-iba na yung buhay. Malakas pa rin. Nag-gym kami noon. Talaga naman. Meron nung nag-30s na. Ibang usapan na. Ito, I'm not proud of this, pero share ko to para may katatawanan kayong maisip ngayon. Last year, sa labas ng isang Starbucks na hindi ko sasabihin ko saan, basta hindi dito sa Kalamba, nadapa ako. Sa sama ng kali, may nagtatawanan niyo yung pastor ninyo. Yung pagkakadapa ako, yung flat, yung pack, yung ganon. Alam mo, una-una, naisip ko nakakahiya. Yun naman talaga yun. Ang nasaktan talaga yung puso ko, hindi talaga yung katawan ko. Tapos tumayo lang ako. Sabi nung kasama ko, ayos ka lang? Siyempre, hindi. Tulak kaya ka tayo, nabiro lang. Hindi yun sinabi ko. Sabi ko sa kanya, naman, ayos lang ako. Ayos lang ako. Pero alam nyo ba, yung pagkakadapa kong yun, ilang buwan ko inendure yung sakit nun. Iniisip ko dati, pag nadapa ka, tatayo ka, gagaling ka na. Gaganon ka lang, okay na. Hindi na pala ganon pagka tumatanda, no? You see, the reality is, as we grow older, our body will become weaker. Tama, di ba? And for some of us, we feel that more and more. May mga bagay tayo na kaya natin gawin before, hindi na natin kayang gawin ngayon. And perhaps for some of us, mas seryoso kasi nararamdaman natin, hindi lang natin basta hindi na kaya natin gawin yun dati, pero nakikita natin yung ating katawan na nagsimula ng mag-fail. Yung energy natin nawawala na. Yung katawan natin nanghihina na. Yung pain natin consistent na. Alam mo yun, yung pagkagising mo, di ba? Una-una mong ginagawa, kasi sakit eh. May mga nararamdaman na. Now, hindi yan madali. Lalong-lalo na kapag ka ang nagsabi sa'yo na may problema yung katawan mo, ang nagsabi doktor. Hindi madali. Tama ba? Pero mga kapatid, gusto ko po sabihin sa atin lahat na while present weakness is real, it's temporary. Hindi po panghabang buhay yan. Darating po ang panahon na papalitan ng Panginoon ang ating katawan. Yung present condition natin, hindi po yan permanent. Sinasabi niya sa Biblia, ito po ay isang buto. Now, it may look small, ang isang buto, or buried, or forgotten, pero hindi ibig sabihin yun na yung katapusan. Kaya mga kapatid, bagamat tayo ay may nararamdaman na at marami po sa atin, nararamdaman natin yung panghihina ng ating katawan, I want to encourage you to still sow your energy into the kingdom of God. Hayaan mo pa rin maitanim yung katawan mo nang sa ganun, makakamta natin yung buhay na binigay talaga sa atin ng Panginoon. Amen? Diba? Imaginein mo yung, alam mo yung pagka nasa deathbed ka na, tapos wala kang pagsisisi. Kasi Panginoon, binigay ko sa iyo yung aking buhay. Man, diba? Ano yung tsura nun pagkadating dun sa eternity? Tama po ba?
Resurrection teaching number 2. Our future is secured. Verse 49, it says here, just as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the man of heaven. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Hindi daw kaya nung katawan natin na nasisira. Yung parating na glory, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep. Tama naman, no? Tingnan mo yung katabi mo. O kung kasama siya dito. But we shall all be changed in a moment, in a twinkling of the eye, or of an eye. Isa lang, no? O parang kumikindat lang, no? At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. Basically, dito po sa buong section na to, may describe si Apostle Paul, which we already talked about in this series. Yung humanity represented by Adam, and yung Christianity, all those who believe that Jesus is their Lord and Savior, which is represented by Christ. Nagkaroon ng contrast. Yung kay Adam, ang uuwian daw nito, dust. Nagsimula sa abo, uuwi sa abo. Yung kay Christ, nagsimula man tayo sa abo, but since we died to ourselves and we will be raised by Christ, ultimately ang ending natin, heaven. Yung kay Adam, it was characterized by mortality. Yung kay Christ, it will be characterized by life and yung fallen humanity, which was the destiny of all. Because of what Christ has done, tayo po ay redeemed humanity na mga kapatid, yung future po natin, hindi po ito uncertain. Napag-usapan na rin natin dito sa series. Bagamat meron tayong mga pinagdadaanan, maraming plot twist sa buhay. Tama ba? Ang ending nito po, hindi lang basta grave. Yung future natin, hindi po natin to kailangan ipahula. Yung future po natin, nakasulat na po dun sa Biblia. Yung eternity po natin, hindi po ito wishful thinking, it's a guaranteed hope. All who are in Adam will inherit death. Yan ang kanilang ending. But all who are in Christ will inherit resurrection life. Mga kapatid, our future is secure because it is anchored in and guaranteed by the risen Christ. Bakit kailangan natin ito maunawaan? When it comes to the idea of hope, yan, pagdating sa hope, many people would live with an unstable hope. Maraming pinangahawakan. Ano yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa? Some people would place hope in money, some in politics, in leaders, in health, in relationship, even in opportunities. But all of those things will pass away. Isa lang mga kapatid, yung hope na pagka doon natin nilagay yung ating pag-asa, hindi mababali at yun ang ating Panginoong Jesus. Alam mo, pag in-illustrate natin yung hope na meron tayo dito sa mundo, para yung sa isang bagyo, merong andalang payong. Hindi ka mababasa, tama? Pero ilan sa inyo, alam nyo, na karamihan dun sa payong na meron tayo, unless fiberella yan, o yung sa BDO, yun talaga yung matibay na payong di ba? Yung, pag binagyan, tumitiklop yan, tama? Alam mo ba na sa bagyo ng buhay, yung mga pinahawakan natin pag-asa, yung mga payong natin, marami dyan tumitiklop, tumataob. Di ba yung pera, tumitiklop yan, tumataob. Yung mga sa atin, pagkapasok pa lang dun sa bank account natin, lumalabas agad Di ba? Parang gusto mo ka muna dito, mag-rent ka muna, mag-Airbnb ka muna sa bank account ko, para man tumagal-tagal. Hindi, dumadaan lang Yung, di ba, nung pandemic, ang dami mga business na akala natin stable na. Nung pandemic, ang pinaka na-test po sa atin, hindi lang yung ating physical body dun sa pinagdaanan nating crisis. Ang pinaka na-test nung pandemic, yung pag-asa. Kasi maraming tao po nun, hindi nga nagka-COVID, pero tinamaan naman ng depression. Bakit nawala yung hope? Kasi doon natin natutunan na lahat ng pinangahawakan natin dito, parang yun, yung mga payong. Hindi ako nababasa, pero yung paa mo, basang-basa na. Tapos biglang pag humangin, tumataob
Mga kapatid, yung pag-asa na binigay po sa atin ng Panginoon, hindi po yan parang payong, para po yung anchor sa gitna ng bagyo. Para tayong isang barko na nasa gitna ng bagyo, na ang gagawin natin, ihulog natin yung anchor natin para hindi po tayo matangay. Gaganon-ganon ka pa rin sa taas. Pero stable yung pinahawakan mo. Ilan sa inyo alam nyo ganun ang buhay Kristiyano? Gumaganong-ganon ka pa rin sa taas. Di ba, akala natin pagka naging Kristiyano na tayo, yung bank account natin hindi na maapektuhan eh, di ba? Parang si Lazarus, pag namatay yung bank account mo, nabubuhay. Lazarus, come out! Money, come out! Hindi naman ganun eh. Gumaganon ka pa rin. Oh, nagkakasakit ka pa nga rin eh, tama ba? Nalulungkot ka pa rin. Nag-worry ka pa rin. Gumaganon-ganon pa rin yung buhay. Pero, meron kang matinding pinahawakan kasi sa lalim ng dagat, naka-anchor yung iyong angkla dun sa bato na hindi natitinag. Ganon po ang buhay natin. Bakit? Kasi our future is secured. When everything around us would feel uncertain, resurrection would give us a secured future. Amen? Resurrection teaching number 3. Our greatest enemy is defeated. Talo na. Final boss. Big boss. Verse 54. It says here, when the perishable puts on the imperishable and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Nilunok, no? Grabe, no? Parang kinain lang yung kamatayan. Tapos dito sa verse 55, it seems like the Apostle Paul is taunting here, diba? Oh, death! Where is your victory? Oh, death, where is your sting? The sting of death is sin. Isipin natin yun, di ba? Kaya naman yan nakakatakot. Kaya nga pumasok yan sa mundo dahil sa kasalanan. Yung sakit, yung sting, di ba? That's sin. And the power of sin is the law. Na pagka pinag-aralan natin sa Book of Galatians, which I think we will have a series on that, makikita po natin na yung bawal to, bawal to, bawal to. Pagka ganun ang mindset natin, lalo pang na-stir up yung puso natin para gawin yung bawal. Hindi kasi ganun yung buhay talaga ng Kristiyano. So dito sinasabi ni Apostle Paul, the power of sin is the law. And because the law was fulfilled by Jesus Christ. And right now, we don't have to live by the law, but by the overflow. Kaya po tayo sumusunod dun sa law kasi may grace na nag-overflow sa buhay natin na tayo binabago ng Panginoon from the inside. Ang nangyari na, wala nang kapangyarihan sa atin ngayon yung kamatayan. Kaya in verse 57, sabi ito, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ, which by the way, did you know? Na dito po sa verse na to nanggaling yung pangalan ng church natin. Ito yung verse na pinagkuhanan kung bakit victory, yung pangalan ng victory. You see, the Apostle Paul moved from explaining the doctrine of resurrection to celebrating the reality of it. It seems like he's taunting death, an already defeated enemy. The thing that humanity fears the most has lost its final authority. Now, yung death, napakamakapangyarihanan kasi pag iniisip mo, liban dun sa reality that it can end earthly life, hindi kaya nitong pagwalayan yung yung mahal mo sa buhay, yung mawawala sa'yo. Yung death would remind us of the reality of sin. Yung death, in the face of it, everyone would look like helpless. But Jesus entered death, conquered death, and when He rose again, totally defeated death. You see, on that cross, Jesus defeated sin. Kasi binayaran na niya yung kasalanan eh. But when He rose again, He defeated death. Imagine mo kung gaano kaastig ang Diyos natin, pinatay yung kamatayan. Therefore, death still exists now, that's true, but it no longer has the final say for us. You know, I realize kung bakit kailangan pag-usapan natin na yung final
enemy defeated na. Kasi many fears would shrink when death is dethroned. Kasi kung natalo na yung kamatayan, paano pa yung hardship? Then hardship will no longer be ultimate. No wonder na yung mga unang Kristiyano, hindi sila natatakot dun sa paghihirap. In fact, sabi nila, consider it pure joy. Parang mga okay lang kayo. Naghihirap kayo tapos consider it pure joy when you face trials. Madami of various kinds. Now, if death is already dethroned, then sickness is not ultimate. No wonder there are Christians na kahit na may pinagdadaan ng sakit at alam nila delikado na yung kanilang buhay, masaya pa din. Kasi parang, hindi, ano magagawa sa akin ito? Pag nakuha ko nitong sakit na to, uuwi lang ako sa akin Panginoon. Can you imagine? Now, if death is already dethroned, then opposition is not ultimate. Ano mga i-threaten pa sa'yo ng kaaway? Di ba? Anong gagawin sa'yo? Ano? Consequence dito sa mundo? Di sige, kapag nangyari yan, At the end of the day, uuwi ako dun sa aking Savior. Now, if death is already dethroned, then grief is no longer ultimate. Dadaan tayo dun sa grief kasi we will mourn. Pero sabi ni Jesus, blessed are those who mourn because they will be comforted. Alam natin, hindi na yun yung ultimate. Mga kapatid, yung kamatayan, nandyan pa rin yan. Pero, para yung ahas na wala ng lason. Para yung leon na wala ng ngipin. Ano gagawin sa'yo ng leon na wala ng ngipin? Diba, gigilagidin ka. Parang okay din. Parang masahihin mo ako. Sa totoo lang mga kapatid, nakakatakot pa rin ang kamatayan. But, our Lord Jesus already removed its ultimate poison. Now think about this. If Christ defeated death already, then no lesser enemy can defeat us. Ano pa ba mas mataas sa death? Now, all of those things na pinag-usapan natin, those are the resurrection teaching. Basically, a summary of what we've talked about for the past few weeks. But Paul did not stop there. Now he asked, ano yung klaseng Kristiyano dapat tayo ngayong alam na natin to? Kaya in verse 58, which talks about the resurrection living, sabi niya, unang-unang word, therefore. Pag sinabi po nating therefore, yan yung sinasabi mo bago mag-dare 5. Therefore. Pag sinabi nating therefore, ibig sabihin na to, sa kabila ng lahat ng pinaliwanag ko, eto ngayon yung conclusion. Because our body is temporary, because our future is already secured, because death is already defeated, now we should live like this. Ano yung sinabi ni Apostle Paul? Una-una, be steadfast. Sabihin mo sa katabi mo, steadfast. Pag sinabi po nating steadfast, ibig sabihin stable, consistent, dependable, faithful. Yung faithful, just to be clear, it's faithful over time. Hindi po tayo basta-basta nakokontrol lang ng emosyon o ng sitwasyon o ng pinagdadaanan natin. Hindi, steadfast tayo, nananatili tayong matatag. Sabi nga natin kanina, hindi ibig sabihin, hindi na tayo yumayanig, pero naka-anchor tayo kay Christ. Ibig sabihin nito, practically sa buhay natin, nagdadasal pa rin tayo kahit yung ating mga prayer requests parang nade-delay. Tama ba? Ganun ang Kristiyano. Nagpupuri pa rin tayo kahit feeling natin parang tuyot yung nararamdaman natin. Amen! Di ba? We still obey kahit na ang taas ng temptation and kayo yung pag tinitingnan mo yung temptation, parang nagme-make sense yun, hindi ginagawa pa rin natin yung tama, yung sinasabi dito sa banal na salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano na steadfast, na nagsisilbi pa rin sa Panginoon kahit hindi napapansin. Steadfast believers will still do the right thing even if other people will not.
Kahit na yung buhay, ang pakiramdam minsan parang mali, parang ang dami nangyayari, parang kung ano-ano nangyayari sa buhay ko, hindi nananatili tayong matatag. Kasi ang ating Panginoon, ang ating sandigan. Amen? Sabi pa dito, immovable. Ibig sabihin na immovable, hindi po tayo basta-basta na itutulak palayo dun sa ating pinaniniwalaan, dun sa purpose natin, dun sa devotion natin. Ang itsura po nito ay yung pagiging rooted. Now, ang isang puno, kapag ka malakas ang bagyo, nawawala yung mga dahon, nililipad. Maaaring yung puno gumigewang, pero hindi necessarily nabubunot. Kasi malalim yung ugat. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Pag sinabi natin immovable, hindi ibig sabihin na para lang tayong bato na hindi kumikilos. Namumove pa rin, pero we hold our conviction kahit compromising yung culture. We stay faithful. Kahit tayo nakikriticize at kahit may mga umaaway sa atin. Amen. We remain committed. Kahit pa na-offend tayo. Meron tayo, kahit nagbabago-bago yung mga nangyayari dun sa mundo, hindi tayo nag-drift dun sa ating pananampalataya. We remain flexible, pero immovable, parang mga kawayan, di ba? Yung talagang nakalalim. Mga kapatid, dito sa mundong to, it will try to bend you. And it's okay. Sometimes, nagaganon-ganon talaga tayo. May pinagdadaanan eh. But, as long as malalim pa rin yung ugat natin kay Kristo, hindi po tayo mabubunot. Amen? Ito pa, always abounding in the work of the Lord. Ibig sabihin po dito, nag-uumapaw daw ng pagsisilbi. Mga kapatid, hindi po ito bare minimum na Christianity. Yung always abounding in the work of the Lord, hindi ito yung parang ano yung pwede na, alam mo yung kumukota, hindi. Ito yung ibinibigay ang lahat ng kayang maibibigay para ma-honor si Christ. Ito yung nagsaserve ka with initiative. You encourage other people kahit ikaw discourage ka minsan. Nagbibigay ka kahit ikaw minsan wala. Which if you think about it, isn't it true that if you read the whole counsel of the Scripture, yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon natin na ibigay natin kahit wala tayo, yun yung mga pinagpapala niya na matindi. I mean, he who refreshes others will himself be refreshed. I'm sure marami sa inyo, naranasan nyo na, kayo yung discouraged, pero nung nag-encourage kayo, parang, grabe, no? Ang galing ko mag-encourage, na-encourage na rin ako. I'm sure naranasan mo na, no? Ikaw yung walang-wala, tas nagbigay ka. Alam mo, parang ikaw pa yung, parang naibsan pa yung nararamdaman ko, Parang kakaiba to, Mga kapatid, I hope by now na-figure out mo na marami po dito sa nakasulat dito. Baliktad. Doon sa sinasabi ng mundo. Now imagine kung nag-uumapaw ka ng ganito. Alam mo yung, as a parent, you abound in the work of the Lord by parenting your child intentionally. You don't let yung schedule mo magdikta ng kung paano ka magpe-parent. You don't let yung work yung magdidikta ng kung paano ka magiging magulang. Hinahayaan mong ito yung magdikta. Alam mo, sa mga conversation namin ng anak ko, minsan, you have to check. Di ba sabi natin last week, pwedeng yung sinasabi mo, hindi yun yung talagang pinaniniwalaan mo. Oh, alam mo, sometimes when we talk, no aking 7-year-old na anak, nasasabi ko sa kanya, sino ba ang bumili nan? Sino ba yung ano nan? Kailangan mo to kasi sayang. Yung mentality, pagka inisip ko parang, bakit lahat ng sinasabi ko dun sa aking anak, kapag ka nagpe-parent ako, nandun sa realm ng sayang. Nabili na natin to, so gamitin mo. Nahain na yan, so kainin mo. Which is tama. Tama naman, di ba? Pero pag tinignan ko, ano yung nag-govern talaga dun sa puso ko? Grabe, judger kayo, Pero at times, yung nag-govern doon sa puso ko is yung efficient. Kasi hindi ko maalis na growing up, nakaramdam kami ng matinding pagkukulang. So nung tumanda na, di ba, may mga ganon sa conviction natin which will be very relevant
Kasi yung next series natin will be about that. Oh, intro pala yun, ano? Pero what would it look like kapag hindi na tayo governed nung thinking natin about money? Yung worry natin about our health. Yung view natin about relationship, what would it look like kapag hindi na career yung ultimate sa buhay natin? Kung hindi yung salita na ng Diyos. Would you dare to imagine ano itsura ng buhay pagka ganun? You see, the resurrection hope that we have should create active, fruitful Christians, hindi lang passive believers. What would it look like if we embrace this? All of these things, and the assurance is this, that the labor that we have in the Lord is not in vain. As I end, lahat ng ginawa natin sa Panginoon, walang sayang, walang malilimutan, walang meaningless. Every hidden faithfulness mattered. All your quiet prayers, yung hindi na narinig ng iba. All your hidden generosity. Mapagbigay ka, hindi na-acknowledge kasi di mo nilalagay yung ano, hindi mahalaga sa yung gano'n, nagbibigay ka lang ng nagbibigay. Yung taon na ginugol mo para mag-disciple dun sa iyong anak na hindi na napapansin ng iba. Yung pagsisilbi mo sa Panginoon na hindi na napapalakpakan. Yung pag-resist mo sa temptation nang wala nang nakakita. Lahat yun, mga kapatid, hindi sayang. Alam mo, maraming mananampalataya, gusto yung resurrection comfort, pero ayaw yung resurrection commitment. O, di ba? What the Apostle Paul is saying is if you believe resurrection truth, it should show up in your life. If you believe resurrection teaching, it should show up in resurrection living. As we end this series, again, resurrection teaching na nakita natin ngayon, our body is temporary. So, buti na lang. Merong future body. Our future is secured. Oh, thank you, Lord. Hindi ko kailangan mag-alala. Merong hope. Our greatest enemy is defeated. Oh, kung talo na yun, edi hindi tayo kaya ng mga mas maliliit nating kaaway. All of this, pag pinaniniwalaan natin, will produce in us resurrection living. We will be steadfast. We will be immovable. We will always abound in the work of the Lord, knowing that our labor in the Lord is not in vain. All of that to support yung sinasabi nating statement natin ngayon that resurrection teaching should produce resurrection living. Alam niyo, na-enjoy ko tong series na to. Sa totoo lang, I have never preached about resurrection this long. Pero nung hinihimay-himay ko siya, grabe pala no, yung katotohanan ng resurrection and how it should shape the way we live. Ang prayer ko is the truth that we have learned all throughout the series will give us not just the perspective that we need, but I pray that it would reorient the way we live today. Pinag-usapan natin yung resurrection in the past weeks. But this is our conclusion. This is what it all means. Yung pong ating katawan, pagamat ito yung nanghihina, it does not have the final say. Yung kasalanan, mahirap yan paglabanan, mga kapatid. But it does not have the final say. Yung mga nangyayari sa paligid, di ba, parang napaka-unstable, but it does not have the final say. Death does not have the final say. Isa lang ang meron. Sino? Si Jesus. Jesus have the final say. Amen? Let's pray. Lord, marami pong salamat for everything that we have learned in this series. Dalangin po namin that it will be applied in our daily lives. Salamat po, Panginoon. Today we have learned that our body is temporary
And it does not mean, thank God, na porky temporary yung body natin, hindi na concern si God sa kung ano yung nararamdaman natin ngayon sa ating katawan. In fact, when we look at Scripture, ano pa rin, importante pa rin yung healing. Yung naipapag-pray pa rin yung kagalingan. Meron pa rin biyaya ng paghilom. So, ito yung papanalangin natin ngayong umaga. If there is anyone here, kung meron po dito sa room na to, na meron po nararamdaman na sakit ngayon, karamdaman of any kind, can you raise up your hand? We'll pray for you. Lahat na may karamdaman, may masakit sa katawan, may diagnosis galing sa doktor, may nararamdaman ka ngayon, na iniinda mo, matagal na, maabot na sa point, tiniis mo na lang, tinanggap mo na lang na nandyan, taas mo yung kamay mo ngayon, huwag mong tanggapin na merong ganyan, ha? Kung meron kang katabi na nakataas ang kamay ngayon, in fact, can I ask you to please stand? Please stand. We're gonna believe God together. Amen? How many of you believe that the Holy Spirit is here right now? Amen. O, sa lahat ng sa lahat ng may sakit ngayon, pakitaas ang kamay. Ang tatayo po sana may sakit pero tumayo na rin kayo lahat. Okay na rin. So, itaas nyo na lang yung kamay ninyo. Tapos, if you're beside these people, especially the Victory Group leaders, can you go around and lay hands on these people? Just lay your hands on them and we will declare healing right now in the name of Jesus. Amen? Let's pray. Panginoon, you have said in your word, by your stripes we are healed. Lord, you have commanded your disciples to heal the sick, to cast out demons, and to raise the dead. And Lord, it is clear that sickness is not part of your plan. Sickness is not your will. In fact, sickness is a result of the fallen world na meron kami. It's a result of sin. So right now, in the name of Jesus, we declare healing upon these bodies. Panginoon, I pray healing would flow. Lord, lahat ng pain na nararamdaman namin ngayon, we command it to go away in the name of Jesus. Lord, yung mga hindi maayos dun sa aming blood chem, Lord, I pray that it will normalize as yung lifestyle namin ay magiging maayos din. I pray that it will normalize in the name of Jesus. Lahat ng diagnosis na sinabi ng doktor sa amin na wala ng pag-asa, while we respect them and we love them, Lord God, we choose to believe in you because you have the final say. Be healed in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, for your goodness. In Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pa tayong mga ipapanalangin ngayon. If resurrection is true, can we all stand? Abang tayo nananalangin, di ba? We're gonna pray. Kaya maikli lang yung hindi naman maikli yan. Kaya maikli lang kasi mananalangin tayo ngayon. We will pray. If we believe in resurrection, and resurrection should fuel our hope, then, kung ano yung hopelessness na nararamdaman natin ngayon, we have the power to dispel it. Amen. So kung meron man sa atin dito ngayon, sa ating simbahan, na meron kang pinagdadaanan na tila ba nawawala na yung pag-asa. Feeling mo parang walang katapusan. Feeling mo na kahit na anong gawin, kahit na anong diskarte, parang hindi na mapapaglampasan pa. Ipapanalangin natin yan sa Panginoon ngayon. Pwede mo ba yung taas ang kamay mo? In any area, relationship, finances. If you're beside these people, lay your hands on them and we will pray for them. Lord, maraming salamat kasi the basis of our hope is not circumstances, it's not empty promises, it's a finished work. So right now, Lord God, we declare that hope will overflow in their hearts. Hindi man mabago ang sitwasyon agad-agad. Hindi man magkaroon ng lunas agad-agad yung aming nadarama. Pero Panginoon, dalangin po namin na sa oras na ito, punuin mo po ng pag-asa ang aming puso. In fact, dalangin ko Panginoon ay for some of us, ayaw na namin ng pag-asa kasi paulit-ulit kaming nasasaktan. Panginoon, I pray that you would give healing to our soul at this moment. And you would help us to hope again and to trust again. Thank you, God. In Jesus' name,
Amen. 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 Lastly, we'll pray about this. Yung hope na meron tayo, it ought to produce endurance in us. Endurance that would make us steadfast and immovable. Amen. So, but the reality is, marami po sa atin, nararamdaman po natin yung pagod, yung parang gusto ko nang bumitaw. So, para sa lahat, nang ramdam na ramdam mo na yung gustong bumitaw na, there is no shame in this. Tayo to, pamilya tayo eh. Sino pa ba yung mananalangin para sa'yo? Kung nandun ka sa pagkakataon na yun na parang, Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin, parang gusto ko nang sumuko. Pwede mo ba itaas ang kamay mo? Panalangin ka namin ngayon. If you are beside these people, lay your hands on them, strengthen them, encourage them. Lord, we lift them up to you. Panginoon, would you give us the strength, the endurance, the grace that we need to run in the race that was set before us. Panginoon, you have said in your word, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. So at this moment, we come to you. We reach out to you. With our hands lifted high, we reach out to you. And Lord, strengthen us and give us rest that only you can give. Salamat po, Panginoon. I pray that after this, tuloy lang ang laban, pero may panibago kaming lakas. Salamat po, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Makakaupo na po tayo, panandalian. And right now, we are going to worship God through our giving. And you see, giving, even giving is a reflection of how we understand resurrection. If we understand that this life is not all there is, and whatever we sow in the kingdom now, we will inherit in the next life, then giving should be part of our life as disciples. So, as we prepare our giving for today, our opportunity to worship God, let's pray for a moment. Panginoon, maraming salamat that we get to be a part of what you are doing in your kingdom. Salamat po. We honor you and we glorify you with our offerings. So, Lord, I pray that as we do, may we be able to not just believe, but to appropriate the promises, the blessings that you have promised for us. In Jesus' name. Amen. Amen. We will take a few minutes to prepare for our offering. Then I'm going to go back here to pray for our sending.
we all stand? Again, as we go home, we're going to pray. But this is not just about us being blessed. Amen? This is also about the people out there na hindi pa nakakilala kay Lord. So before we pray a prayer of blessing for all of us, we will pray first for the people outside this place na hindi pa kilala si God. Marami tayong kakilala ganun, tama ba? Friends, family members, people that we work with, by mga yung barbero mo, yan. O na maraming kwento. Yung kung saan ka nagpapaspa, yan. O, kailangan nila si Lord. So, we will pray for them. We will pray that we will be able to preach the gospel for them. And when we say the gospel, this is what we mean. Again, this is what we will confess. Can we show that here on the screen? This is what we believe as a church. So, can we confess this all together in 3, 2, 1. The gospel is the good news. We live the life we should have lived and died the death we should have died. 3 days later, he rose from the dead, proving that he is the Son of God and offering the gift of salvation. Before we pray, I just want you to know, did you know na kagabi, we were able to baptize 38 new disciples who have declared their faith in Jesus. And lahat na ipapanalangin natin today, lahat ng mga sa isip natin, and we will preach this to them. Ang prayer natin is one day they will be baptized as well. Amen? So let's pray, Lord, we lift them up to you. Lahat po na makilala namin, kaibigan, kasama sa bahay, kapamilya, na hindi pa nakakilala sa iyo, dalangin po namin, Panginoon, na ipuin mo ang kanilang puso, buksan mo po ang kanilang isipan, at gamitin mo po ang bawat isa sa amin para maipahayag ang mabuting balita ni Jesus na makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Patuloy na dumaloy ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, at patuloy na kami ay maging faithful representation of who you are. Thank you, God. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, amen, amen, amen. All right, that's it. Everyone, we are now sent. Go and make disciples. See you next week for our brand new series.